So ngayon mga Marco, sobrang maraming nag-aaral tungkol dun sa sunod-sunod na pangyayari ngayon. And then, para sa akin, ang dami pa rin talagang bumabaliwala sa mga tanda ng end time. Alam mo yun. Sobrang, hindi mo na, sa mga Christian, hindi ka dapat matakot eh. Ang kailangan mo, ang pinapakita kasi dito ni Lord, yung maging siya yung maging tiwala mo sa mga gantong pangyayari mga Mariko, yung hindi na kayang i-describe ng tao kung bakit saan sobrang dami ng babala, and at the same time yung mga tao parang nagbabaliwala sa lahat ng tanda na pwedeng mangyari. May mas malala pa. Nasabi ko nga kanina dun sa kaninang video ko, sobrang dami ng expert na nagbabantay sa The Big One na darating. Expected na nila na thousands of people ang mawawala, pero so ayun, na-estimate na ng mga expert yung kumbaga mawawala kapag dumating yung The Big One mga Mariko. So sa The Big One ang tatama kasi ang Luzon area, kasi meron yan pinaka daanan talaga, ewan ko lang pero naririnig ko lang more on sa balita, ang pinaka delikado na tatamaan is Marikina. So etong lindol sa itong earthquake sa Cebu ng 6.7 and 6.9, grabe mga Mariko. Parang ang grabe talaga. Wag maging walang bahala yung bawat isa sa inyo, kasi it's a big warn to us mga Mariko, na wag isa walang bahala yung mga nangyayari. Hindi pa huli ang lahat, lalo na sa ating mga Christian, syempre, na higit na magbigay ng tiwala sa magagawa ng Diyos. Pero ang mga kailangan natin gawin ngayon is maging prepare, maging ready, orient natin yung family natin. First prayer, syempre, yung mga important needs, ilagay nyo na sa kunwari isang maleta, isang lagayan, kung ano man ang mangyari na magkaroon ng evacuation, katulad niyan, punuan, walang electricity. So kung may time kayo na mag-shop, this is the time mga Mariko na mag-shop kayo ng mga important needs, power bank, kandila, mga lights. Ayun lang yung masasabi ko sa inyo mga Mariko, kasi hindi na biro yung panahon natin ngayon. Alam niyo yan, sa One Nation, itong Taal Volcano na yan, lagi na lang siya nagpaparamdam na gusto niya nang sumabog. Eto pa, hundreds of, alam niyo yung maliliit na volcano sa ilalim niyan. Alam niyo yan mga Mariko, na once na talaga sumabog yan, hindi ko na alam yung kasunod. Hindi naman ako ganun ka-expert at hindi ko masasabi kung kailan na saan. Tulad makakapagsabi nun. Sila nga, yung mga expert nga, hindi nila nasabi or nagkaroon ng babala ng pagsabog ng Taal. Pero higit na kaya natin gawin mga Mariko. So always prayer. Grabe, sobrang struggle ng ilang buwan, hindi pa tapos yung February, tapos part pa lang ng pagpasok pa lang ng October, ilan na yung mga katawan na nakita nila, yung mga baby sa mga hospital. So grabe talaga. So pray for us, pray lang ng pray, kasi sa panahon ngayon hindi talaga tayo makakatakas sa ganyang sitwasyon, lahat matatamaan. So keep praying, keep safe everyone. So i-share nyo lang to na keep sharing lang yung mga sinasabi ko, na sana makahelp sa iba na dapat kung ano yung mga pinipriority nila na walang kabuluhang bagay, mag-prepare kayo ng safety needs, yung mga ganun, na ano man ang mangyari, kung dumating man, asan man tayo ngayon. So yung mga safety, yung mga important needs natin, ilagay nyo na sa isang lagayan. Yun lang yung mapapayo ko sa inyo mga Mariko. So palike and share na rin to para mas aware din yung iba na halos di pa nararamdaman yung gantong sistema ng mundo, na grabe, papunta na tayo sa end time.